Laging sa brain yan, Brox. It's always about the brain. Adam and Eve, feminine and masculine. Left and right hemisphere of the brain. Di ba yung sinasabi ko nga sa'yo, yung cruise, tatlo yan, di ba? Yung sa kanan, di ba si Dismas o Dimas, no? Yung kabilang isang magnanakaw, di ba? It's the right and the left hemisphere of the brain. Cain and Abel, Brox. Left and right side of the brain. Hindi mo napapansin laging pares-pares, Brox. Oo nga po eh. 'Di ba? Mm. Pansinin mo, Brox, anong ibig sabihin ng Cain? Nung Cain, to acquire, tilting the land. Ibig sabihin, Brox, ito yung kaisipan na survival. Ito yung kaisipan na laging gusto niya mag-accumulate. Tingnan mo yung kay Abel. Anong ibig sabihin ng kay Abel? Breath, transience, impermanence, Brox. Yun ang mga kahulugan. Kailangan Oo nga no. mapag-aralan mo, Brox. Katulad ng Dismas, Brox. Anong ibig sabihin ng Dismas, Brox? Death, no? Sunset. Ibig sabihin, no? Ito yung right side of the brain na ano siya, emotional, no? Tingnan mo yung isa, yung left side, yung isang magnanakaw, anong sinasabi? Di ba ikaw ang anak ng Diyos? Lagi siyang sa logic and reasoning and ego. Pati ka bumaba, ligtas mo yung sarili mo. That's the ego, Brox, eh. Di ba ganyan mag-function ng ego? Di ba? Yung Okay mga to. logical Oo. brain. Di ba? Pansinin mo, Brox, katulad no, si Jesus lumakad sa tubig. Brox, tignan mo, yung Mm. reflection ng araw tuwing hapon, mag-open ka lang ng image sa YouTube, sunset, no? The sunlight touching the sea. Makikita mo, yun yung tinutukoy nila na the Son of God walking on water. Yun ang may image, Oo nga. Brox. Okay. Ayan, Brox, oh. Ayan, no? Kita mo? Ayan, no? Yung liwanag ng araw touching the sea. Mm. Ayan, no? Yan yung metaporya ng Brox, eh. Na si Jesus na naglalakad sa tubig. Ayan, no? So, reflection. Reflection yan, Brox. It's never true, Brox. Maniniwala ka ba, Brox, na may taong naglakad sa tubig? Come on, dude. Physically impossible po. Diba? Anong pinapakita nung sa aral na yon, no? That Jesus is above his emotions. Water symbolizes emotions. Bakit si Pedro, di ba? Nung lumakad, lumubog, na-overcome ng fear. What is fear, Brox? Is it not an emotion? Emotion po. Emotion, di ba? Na-overrun siya ng fear, di ba? That's an emotion, di ba? Na-overrun siya ng emotions na tinatawag na fear. Kaya siya lumubog, Brox. Jesus is a master of emotions. No? He is over the emotions. Kaya nakakapaglakad siya sa tubig, meaning nakakapaglakad siya above the emotions, Brox. It's about the brain, Brox. Ganda. Opo. It's about the Bumulog po. mind. Tignan mo si David, Brox. David and Goliath. That's ego, eh. Left side of the brain and the right side of the brain. Tignan mo ha, yung right side of the brain, hindi kumikibo yan eh. Wala siyang linguistic, yung right side. Yung kung nasan yung emotions, Brox, no? Pansinin mo si Abel, di ba takapagbantay ng tupa yan, Brox? Opo. Tingnan mo si David, Brox. Ano ba si David? Di ba tagapagbantay din ng tupa? Hindi rin kumikibo yan, Brox eh. Mm. Di ba? Tignan mo ka ano yung tinira ni David sa kay Goliath. Di ba yung sentro ng sa above ng kanyang dalawang mata? Mm. Props, that's the Ajna chakra. Hindi totoong nangyari yan. Ibig sabihin lang no, it's the point of awakening. So nagiba yung ego because, di ba, of the Ajna chakra, of the Oh. single eye. Na pag diniretso mo yan, tinusok mo yan, parang antipodal blocks, pabagsak ka sa pineal gland blocks. Mm. Tignan mo, Brox, yung kay sino ba yung natulog doon sa may lupa na meron daw hagdan? Di ba na umaakyat yung mga anghel? Si Isaac ba yun? Hindi ko alam. Sino ba? Di ba yung parang yung may hagdan daw no, balik panaog yung mga anghel doon sa ladder na umaakyat yung mga anghel. Brox, that's the spine. That's the 33 vertebrae. Umaakyat sila saan? Di ba pataas, Brox? Umaakyat sila doon sa pineal gland. Yung tinuturo ko nga sa na yung Christos oil, umaakyat yun doon sa pineal gland, Brox eh. And once na umakyat yun doon, magkakaroon ka ng realization ng higher awareness. So tignan mo, Brox, kung ano yung pangalan ng lugar na kinatulugan yung Isaac doon, o kung si Jacob ba yun, kung sino yon. Alam mo kung ano pangalan ng lugar kung saan siya natulog? Ano po? Kung saan niya nakita ang pineal. Ano po? Pineal, Brox. Ibig sabihin, Pineal? Brox, pineal gland. Ah.
It's about the brain, Brox. It's about the mind. Tingnan mo, Brox. Yung lugar na yun. Panaginip. Ito ba yun? O yung, di ba, yung natutulog siya, tapos nakita niya rin yung mga anghel aakyat panaog, di ba? Umaakyat doon sa langit. Di ba yung sabi ko nga, yung nasambit natin last time, yung Christos oil from the sacred bone, which is dito malapit sa baba mo, no? Dito sa may, ano bang tawag dito, Brox? Yung sa taas ng groin, di ba? Yung sacred bone dyan. Yung Christos oil, no? Na nandyan for 2.5 to 3 days, no? Aakyat yan, no? It will go through the 33 vertebrae, no, doon sa spine, the 33 years of Jesus Christ, no, umaakyat yan doon hanggang sa makarating doon sa pineal gland, no. And then once na makarating yan doon, na magkakaroon ngayon, Brox, ng higher awareness. Kaya sabi ni Jesus, yung Kristo raw makikita mo mula sa silanganan hanggang sa kalunuran from east to west, meaning from the right side of the brain to the left side of the brain, Brox. Hindi yan literal na mata. So from right side of the brain, di ba, once na yung Christos oil umakyat doon sa pineal gland, you have a realization of higher consciousness. Sabi ni Jesus, makikita ang Kristo, no, mula sa silanganan from east to west, from the right side of the brain to the left side of the brain. Di ba? Na yun nga sinasabi natin, mamamatay yung ego kasi magkakaroon ng higher awareness. You will have a realization that you are not your ego but you are a higher awareness, no? Na namamatay yan, Brox, sa Golgotha, the place of the skull. Sa loob ng bungo mo, Brox, nang ibig sabihin ng Golgotha na sa Latin, Calvary, ibig sabihin yan, Brox, no? Sa loob ng bungo. Mm-hmm. Tignan mo, Brox, hinahanap nila yung Holy Grail. Tignan mo yung Holy Grail, Brox. Tignan mo yung sa leeg mo, yung buto sa leeg mo, hanggang dito sa may banda sa jawline mo. Di ba kopa yan? That's the Holy Grail, Brox, eh. Kasi doon inilalagay sa ulo mo yung knowledge, Brox. Matindi to. Tignan mo, Brox, sabi, tatanggapin daw si Jesus, di ba, sa alapaap. At pag umakyat kasi yung Christos oil, Brox, may dadaanan nyo na tinatawag na corpus callosum. Kung di ako nagkakamali. Corpus callosum, Brox. Kulay puti yun na nandoon sa pagitan ng right and left brain mo na hemisphere. Corpus callosum, Brox. Dumadaan yun doon sa kulay puti na yun. So, yun yung tinutukoy nila na ulap. Pakapasok doon sa pineal gland. Sabi ni Jesus, pagka mananalangin kayo, pumasok kayo sa silid. Ano yung silid na yun, Brox? Yung skull mo. Ano yung papasukin mo doon? Yung inner chamber, Brox. Yung thalamus. Kasi ang ibig sabihin ng thalamus, Brox, inner chamber. Lahat yan, Brox, sa isip. Pero this was first century. Alam ba nila to? Yung mga nasa loob ng utak o interpretation na lang recently? Oo, no, Brox, even doon sa Hinduism, na-map out na nila yan. Sa Buddhism, alam na nila yan, Brox. Even yung nervous system, kapag tinignan mo, i-x-ray mo yung nervous system kasama yung brain, Brox. Yun yung tree of life, eh. Tingnan mo mukhang puno, Brox. Alin ba? Yung x-ray yung nervous system mo. Hanggang doon sa brain, Brox. Ihambing mo yung tree of life tsaka yung nervous system. Tingnan natin, Ark of the Covenant, Brox, may dalawang cherubim, di ba? Anong tawag sa brain? Cerebrum. Di ba? Left and right hemisphere. Kaya may dalawang cherubim na nag-aabot yung pakpak doon sa Ark of the Covenant, Brox. Laging dalawa, Brox. Left side of the brain and right side of the brain. Ito yung tree of life. Ayan, Brox, makikita mo. Tree of life, no? Tree of life in comparison with a normal tree. Ayan, Brox, Ayan, Brox, Alam mo, Brox, we have to open up our minds, Brox, no? Kasi kapag hindi ka makakalaya, Brox, you cannot function as yourself, na as a human being, no? If you still believe
Sa unang kwento ng Biblia, Brox, lagi kang kikilos out of fear na mayroong Diyos na nakatingin sa'yo, no? Sinasabi nga natin, no, hindi mo na kailangan manalangin, Brox, kasi yung Diyos daw, alam niya na yung kailangan mo bago mo pahingiin. Brox, kasi alam mo na eh. Sino Mm. una nakakaalam, Brox? Di ba ikaw din mismo? Oh, It's your mind, Brooks. It's your brain who knows whatever you need. It's you. yes po. You, Amen you po. are literally talking to yourself, Brooks, because you are the ones who know what you need. Before anyone else, before anybody else, it is you. Kaya nga sabi, alam na ng Diyos yung kailangan mo bago mo pahingin kasi nga alam mo na, ikaw nga yung alam mong sarili mo, ikaw na nga yun eh. It's your mind, Brooks eh. Di ba nakita mo, Brooks, yung sa picture nung kay Michelangelo? Yung Diyos inaabot yung Adan. Di ba Mm. nasan yung Diyos? Di ba nasa loob ng brain? Ikaw mismo yung mind mo, alam mo na yung kailangan mo, Brooks eh. Kaya nasasabi doon sa Biblia na ikaw, your mind already knows what you need. You know already what you need before you ask for it. It's just you, Brooks. Anything that you can point towards a God, your imagination, your thoughts about a God, it's not true, it's not real because it's unknowable. And the Bible is literally talking about your brain and your mind, your anatomy. No, it's about science, Brooks, hidden, no, in a creative holy stories, Brooks. Abel, Cain, left and right side of the brain. Dimas, yung two thieves, no, sa gitna ng Christos, no, yung Jesus na nakapako, yung Christos, no, meron doon left and right. David and Goliath, Brooks, ego, no, ego and the other one, di ba? Lahat yan, Brooks, it's about the brain, Brooks. Kaya si David, di ba, tinira niya yung gitna ng mata, Brooks, kasi nandyan yung pineal gland na pag tinusok mo yan, didiretso mo yan, yung pineal gland, which they call the single eye or the third eye or the Ajna chakra. Yun yung tinutukoy doon. It's awakening, Brooks. It's all about awakening. It's just spiritual awakening. It's bettering your mind, no? Your mind over your body. The mind must be supreme over the body, Brooks. It's never about that Mm. God na iniisip natin na merong nakatingin sa'yo, may balbas na puti, gaganong ganon. Oh, may kasalanan ka ngayon. Walang ganon, Brooks. Walang nagbabantay sa'yo, Brooks. All you have to do is just live your life the way you are as a good person, driven by love and compassion. That's just it, Brooks. At the end of the day, it's just humanism, Brooks. That's Yes po. it. Be a good human being. Kapag naniwala ka pa rin ng naniniwala doon sa tinatawag ng misteryo ng Biblia, Brox, mamamatay ka na lang, Brox, hindi mo pa naintindihan, Brox. I'm not saying na yan ay absolute truth, pero ako, Brox, mas maniniwala ako dyan dahil yan, backed up yan by science. Yun lang, Brox. Yes po. Kanina pa may nag-heart sa ating live. Tuntua sila, parang SPBB. Ansat, meron ka na bang may uuwi? Meron po. Ngayon ko lang po narinig ang mga bagay na to. Pansinin mo, Brox, tignan mo ha, sa brain. Sabi nila meron daw yung parang bababang, di ba, yung nakakabayong puti, Brox, di ba? Na nakasakay sa mga kabayo na sinusundan siya. Brox, tignan mo sa brain mo, may tinatawag na hippocampus, Brox. Dalawa yon. Dalawa yung kabayo, yung ano na yon, yung nasa part ng brain mo, yung hugis, kabayo yon, Brox. Sige, tingnan natin. Tignan mo yung Eye of Horus, Brox. Yun yung tinutukoy ni Jesus na single eye. Anong horse dito? Meron dyan, Brox, may makikita ka dyan. Hanapin mo lang, meron dyan, ano. Hindi ko lang naka-highlight siguro, pero meron dyan. Ayan, Brox, oh. Mukhang seahorse. Ba't seahorse? Alala ko si Best sa seahorse. Ito mo, Brox. So, it maps out the brain, Brox. Katulad ng sabi natin kanina, yung thalamus, no? Thalamus, no? Ibig sabihin nun, inner chamber. You know, when you pray, go to your chamber. Di ba? Thalamus. Meaning ng thalamus chamber. Inner chamber. So, lahat yan, Brox, dyan yan. Kaya, pansinin mo, bakit naman
nagkataon, no, nagkakahawig-hawig sila, no? Yung Ajna chakra, single eye of Horus, Brox. And then, ikaw lang yung naiiba. No, na pagdating sa Christianity, ikaw lang yung mahiwagang mahiwaga. Alam mo yan, Brox? Samantalang magkakapareho na, even yung kay Buddha, yung kanyang chakra. Pansinin mo, Brox, yung ano, Brox, yung pineal gland, no? It looks like an acorn or pine cone. Tingnan mo yung ulo ni Buddha, parang pine cone din, yung may snails. Tignan mo yung ibang mga ancient civilization, Brox, ang hawak nila yung pine cone na yun. It points towards the mind, Brox. Laging sa isip lang yan, Brox. Laging sa mind, laging sa brain, Brox. Kata-kata ka naman, Brox, na ikaw lang naiiba, tapos lahat na magkakahawig na. Ayan, may sinasabi nila, ulo ni Buddha, snails yan. Pero tingnan mo, mukhang pine cone. Tingnan mo yung stuff ni Dionysius, yung kapareho ng story ni Jesus. Yung stuff ni Dionysius, Brox, yung tuktok ng ano rin, pine cone din. Tingnan mo yung tuktok ng ano, ng scepter ng Pope. Di ba? May pine cone din, kung ako nagkakamali. Kasi it signifies pineal gland, no, which contains, the one thing that you need, no, to realize that higher awareness or knowledge, Brox. So it points towards the brain. Yung Eye of Horus, Brox. Tingnan mo yung Eye of Horus, Brox. So, ipopoint ka ng Brox doon sa pineal gland, Brox. Na yung pineal gland, nakatabi yun sa thalamus. Brox, mas maniwala ka dyan, science na yan eh. Alam na pala nila to, no? Noon pa. Brox, alam na nila, Brox. Alam na nila. Hindi natin pwedeng sabihin na yung mga yan ay mga walang alam ng panahon nila. Hindi, Brox. Nare-rediscover na lang natin yung mga alam nila noon, Brox. So, mas naniniwala ako, Brox, na ang siyensya, no, nakapaloob, no, sa Biblia. Hindi kasi maituro, Brox, kasi sa kanila, no, pag inilagay mo yan sa isang typical na itinuturo mo, parang psychology sa isang tao, hindi niya yan magigets, Brox, beta, theta state, delta state. Hindi na maiintindihan yan, Brox, eh. Pero idaan mo sa creative storytelling, maiintindihan nila, Brox. Magkakaroon sila ng healing. Bakit? Kasi parang kwento ni Lola Basyang, Brox. Kung tayo, natuturuan tayo sasabihin sa atin, Brox, tara, upo kayo dito. Tuturuan ko kayo ng theta state, delta state, gamma state, beta state ng frequency ng brain. Baka sabihin natin, wala kami alam na, kakatamad yan. Pero kung sabihin, Brox, sa atin na, tara na, oras na para mag-Lola Basyang na. Makikinig tayo, Brox, eh. Diba? Pero dinaan nila sa ganyan, Brox, para basahin ng tao. Oo nga. Walang tigil yung pag-heart to sa YouTube. Ang galing po. Sa brain lang lahat yan, Brox. Sa brain lang lahat yan, Brox. Kung mapapansin mo, no, lahat yan, from the sacred bone, yung pag-aralan nga natin, even heart and brain coherence, di ba, Brox? Heart and brain coherence, no, na sinasabi ni Jesus, no, na kung mag-iisip ka, no, make sure, no, na pwede mo i-open ulit, Brox, yung Sacred Heart of Jesus Christ, Brox. Yung painting. Makikita mo yung sa right hand niya, Brox, no, ini-intertwine ni Jesus yung daliri niya. Ibig sabihin, nakaturo siya sa puso niya, nakaturo siya upward, tapos naka-intertwine yung kanyang middle finger, tsaka yung index finger niya, Brox. Ibig sabihin, ang sinasabi ni Jesus diyan, heart and brain coherence, no? Kailangan magkasundo yung puso tsaka isip. The love of the heart influencing how you think. So you can come up with an action of love. Kaya sinabi ni Jesus sa talata, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo. Kasi yung heart and brain coherence ang tinuturo ni Jesus diyan. Psychology ulit yan, Brox, eh. Apo. Di ba? So, walang hiwaga dyan, Brox. At the end of the day, tignan mo lang sinabi ni Jesus. Parang sinasabi lang si Jesus ay dyan, mabuhay ka lang sa pag-ibig. Punuin mo lang yung puso mo ng pag-ibig. Na kapag nag-iisip ka, have it influenced by a heart filled with love, mabubuting kayamanan ng puso mo. Ano ba yung mabuting kayamanan ng puso? Pag-ibig ang mabuting kayamanan ng puso, love and compassion. So kapag nag-iisip ka, no, make sure it is influenced by a heart filled with love and compassion. For sure, yung action na gagawin mo is also about love and compassion. Lagi mo ikukonsidera lahat ng gagawin mo na nakaangkla sa love and compassion. Kaya kahit anong gawin mo, sabi nga ni Pablo,
Ano man ang gawin mo, lahat ng bagay na gagawin mo, pag ginagawa mo sa pag-ibig, aariin ka na. Bakit? Kasi influenced by a heart filled with love, di ba? Yung iyong kaisipan na nagbubunga ng mga paggawa ng nakaangkla sa pag-ibig, Brox. Hindi naman ano yan, Brox eh. Alam mo yan, wag na lang natin gawing mahiwaga, wag na natin dagdagan pa ng 1,000 taon. Kaya yung mga maghahari ka pa ng 1,000 taon kasama. Walang ganon, Brox. At kaya nga revelation, Brox, ba't ka natatakot sa revelation? Ano bang ibig sabihin ng revelation? To reveal, to uncover, no? To reveal and uncover. Ibig sabihin, meron kang maiintindihan, hindi yan kinatatakutan. Revelation, to reveal, uncover, unveil. So meron ka maiintindihan. Anong dapat maiintindihan? That it's all about spiritual awakening, Brox. Ibig sabihin, it's just about mindfulness. Having a brain, no, functioning with the influence of a heart filled with love and compassion to come up with actions inspired by love and compassion. So you will become a good person with or without religion. And this will come into fruition of what? Unity within all humanity, regardless of your beliefs, Brox. Kaya wala na ngayong hahatol-hatol na ibang religion ng mga Christians lalo na kami lang ang maliligtas. Wala nang ganon, Brox. Kasi naintindihan mo na. Dahil palang Biblia, hindi yan dapat mauwi sa isang delusyon. Kundi yan, ang pagkaintindi niya, no, kung paano nagpapunction ang kaisipan ng tao at kung paano mo pagaganahin ang isip mo mas malakas kesa sa katawan mo. Dahil ang ibig ng laman ay puro kamunduhan. Kaya dapat maging malakas ang kaisipan na nakasuhato sa pusong punong-puno ng pag-ibig upang ang iyong mga gawa ay maging bunga, no? Ay nagbubunga ng pag-ibig. Yan, Brox, hindi naman siya mahirap, Brox eh. Pinagugulo na lang nila, Brox. At hindi mo kailangan ng salvation, Brox. Hindi mo kailangan iligtas ka ng kahit sino. Kahit pa ni Jesus, hindi niya kailangan iligtas ka, Brox. Ang itinuro niya lang sa'yo kung paano ka mag-function as a good person. Na may kaisipan ka, no, na nakasuhato sa puso mong punong-puno ng love and compassion. Para maging mabuting person ka na namumuhay ka, no, sa mundong to, no, in unity with all the people. Bakit? Kasi binded kayo because of love. Hindi dahil may religion. Gets mo, Brox, it's all about the mind, Brox. It's never about your salvation. It's just about you, going through the true meaning of liberation. Ano yung liberation, Brox? Kalayaan mo, saan? Sa laman mo na mahilig gumawa ng mga bagay na panlaman na nagdudulot sa'yo ng maraming pagkakamali na tinatawag nilang kasalanan o kasamaan. Kasi kapag malakas na ang isip mo kaysa sa katawan mo, kaya mo nang kontrolin ang mga nasa ng laman mo na puro kamunduhan ang hanap. Nagets mo, Brox? Yung Diyos at yung Satanas, ikaw din yon. Yung liwanag at dilim, ikaw din yon. Yung pag-ibig at galit at puot, ikaw din yon. Lahat ikaw lang yan, Brox. Wala nang iba, walang Diyos na nasa langit na nakatingin sa at iniiskuran ka. Lahat yan, ikaw lang yan. Kaya siguraduhin mo, mabuhay ka lang ng mabuting tao. Yun lang ang pinakamahalaga at papel mo sa mundo, Brox. Yes po. Diba? Okay, Ngayon, gusto ko- ikaw, alam mo na sa... sige, Brox. Doon sa 24 elders, no, sa Apocalypse, it symbolizes the surrender of ego. Yung they cast their crowns before the throne. Surrender of ego pala yun in psychology. Oo, Brox, alam mo. It submits to the self, the totality of the psyche. Exactly, Brox, no? Yung yan approach yan, Brox. Yung yan, oh. Oo, di ba? So, alam mo, Brox, no? Kailangan mag-research ka, Brox, para maintindihan mo, para makalaya ka eh. Kasi kung maniniwala ka na sa pastor mo at mga acting Bible teacher at pare-pareho lang tinuturo, Brox, hindi ka nakawala. Nandun ka pa rin. Oh, kinorek mo pa. Mali. Di ba? Alam mo yung isang mali, kinukurik mo ng isa pang akala mo tama, mali ka rin. Apa. Na hindi mo alam, akala mo nasa liberation ka na pero hindi mo alam under delusion ka pa rin pala at yung mga kasama mo under delusion din. It makes sense ngayon, ah. Hindi to. Imbis na imagine mo meron talagang 24 na nilalang doon sa langit, literal. Oh my gosh.
It's not literal. Brooks, it's just mindfulness. Tawag nila sa East, mindfulness. Tawag dyan sa West, spirituality. It's just about the mind, which is the most important thing in every human. Kaya may nagtanong kay Buddha, ano ang pinakamakapangyarihang bagay sa mundo? Ang sagot ni Buddha, alam mo ko na, Brooks? Mm. Ano po? Your mind. Mm. Kasi Brooks, kapag ka pinapagana mo isip mo, ibig sabihin may critical thinking ka, may analytical thinking ka, no? Hindi ka basta-basta maniniwala, gaya ng sinasabi kanina ni code breakers. Mm. Di ba? Kailangan, para magkaroon ka ng alignment sa isang belief, no? Dapat may direct knowing ka. Ano yung direct knowing na yun? Direct experience, Brooks. Pag sinabi sa'yo, no, ako, Diyos ako, sasabihin sa'yo ni code breaker, patunayan mo sa akin, ano ba ang mga qualities ng Diyos na sinasabi mo na meron ka? Nakakalipad ako, malakas ako, bumubuhat ako ng building. Kita mo. Kasi kung hindi ko makikita, hindi ko maniniwala sa'yo. Kasi kapag ka naniwala ako sa'yo, Brooks, nang sinasabi-sabi mo lang, sat ka lang, alam mo kung anong tawag doon, Brooks? Avidya. They call it ignorance. Mm. Brooks, no? Si Jesus tinawag na guru. Ano ang kahulugan ng guru? Darkness remover. Anong ibig sabihin ng darkness sa Biblia? Masama? No, it's not evil. Ang ibig sabihin ng darkness sa Biblia, ignorance. Walang kaalaman. Saan ka dinadala ni Jesus? I am the light. Pupunta ka sa liwanag. Ano ba ang sinisignify ng dark? Ignorance. Ano ang isisignify ng light, Brooks? Knowledge. Wisdom. Brooks, it's about science. And science in Latin means knowledge. In Latin, no, yung knowledge means science. So, inaalis ka lang ng mga Bible characters na sa ignorance. Inaalis ka sa darkness, which is ignorance, so nagbubunsod sa'yo ng maraming pagkakamali. They call it sin, means to err, to make an error, to make a mistake. Kasi bakit? Kapag nasa ignorance ka, you will always commit a mistake. Kaya nga tinatawag, itong mga taong ito ay makasalanan. They always commit error and mistakes. Why? Because of ignorance, Brooks. It's not because of evilness. Mm. Nakuha mo, Brooks? Tinuturuan ka lang maging mabuting tao, Brooks. It's just the mind and the brain. And yung mga characters doon, Brooks, makikita mo yun, Brooks. Present yon sa bawat parts ng brains mo.